Hello po sa ating lahat. Good morning. Okay, nandito na naman tayo para magbigay ng ating komento. So, yan. As per observation natin, parang marami yung naging happy ngayon. Ano? Yan yung personal observation ko. Dahil yung impeachment complaint against ating Vice President ay okay na dyan sa lower house pagkatapos naibigay na dyan sa Senate. Okay, yung article of impeachment nandiyan na sa Senate. Bagamat may parang meeting din yung mga senators kahapon nang dumating yung article of impeachment. Ngunit hindi ito tinalakay. Ayun, naintindihan naman natin dahil naipaliwanag ni Kanyan, ano. Okay naman na wag tayong ako talagang talagang naniniwala na dapat ma-impeach itong ating Vice President dahil doon sa mga nakita natin mga katiwalian na nangyari sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President, as well as dyan sa opisina niya as DepEd Secretary. Okay. Ngunit, dapat din daw talaga naintindihan din natin na huwag tayong masyadong excited ukol dyan. Ano? Ipinaliwanag nga ng isa sa mga senator na okay, dumating kahapon yung article of impeachment. Ngunit dapat kandi niya na i-review pa rin ng mga staff dyan sa Senado pagkatapos may mga timeline din pala, no? Okay lang. Ngunit ang importante, dapat talaga maporso yung impeachment trial dyan sa Senate. Okay? Itong lagi nating naririnig sa mga involved sa case na yan na wala nang time, etc. dahil election na. Pagkatapos they are daw nasa recess sila, no? Ayan, naiisip ko lang itong kaso noon, itong nangyari sa Department of Education. Okay. Sa DepEd, talagang may vacation, summer vacation. Usually noon talaga yung March, mag-start na yun. Pagkatapos June, klase. Ngunit sa ngayon may changes, Ngunit sa narinig ko, baka iikwan na rin yung original na schedule. Okay, going back to this, kahit na vacation sa DepEd, ang mga school heads, mga supervisors, yung mga nasa divisions office, etc. Tuloy-tuloy pa rin yung nila, yung trabaho. Okay? Ang mga school head o school principals, anytime, tinatawag sila. May meeting, may gagawin sa division office, may gagawin diyan sa particular school o binyo.
then they have to go ano. Hindi rason yung oy baka vacation ngayon. One. So in other words, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagserbisyo. Dahil kahit na vacation, gumagawa sila ng report, then talagang kwan yan, ano, yung kanilang time ay na-spend for that purpose. Ngayon, itong mga kwan naman, itong mga vacation, ayan o, itong mga teachers. So, actually, mas mas longer yung kanilang free time. Why? Talagang kaunti lang yung time na they are required to go to school. Although ito kahit na vacation, anytime, pwede rin silang tatawagin ng school head. Halimbawa, may instruction ang higher offices na gawin ito o i-submit ito, etc. etc. So, they have to come. Kaya, kahit na vacation, talagang they still render services. Hindi talaga totally na vacation na punta ka sa kung saan-saan, then wala nang problema. No, mayroon ding problems. Mayroon ding problem dahil anytime pwede silang tawagin to do some particular task. Okay. Alimbawa, pag malapit na ang klase, then the enrollment. Okay, sino ang mag-act as enrollers? Yung mga teachers. Bagamat hindi pa klase, so nandun na sila. Nagtatrabaho. Tapos, mayroon din yung program na Brigada Eskwela. Okay, sino ba yung mas involved dyan? Yung mga teachers. Bagamat vacation time pa. So sana ang punto natin, ganun din sana sa Senate at saka sa House of Representatives. Sabihin na natin they are on recess time. Ngunit kung may mga task na dapat gawin dahil ito ay urgent, it involve national interest, it relates to our national security, then dapat nandoon sila. Okay. Although mayroon akong narinig na nagsabi na isang congressman yata or hindi ko ma-sure kung anong position niya na actually ang timetable daw ng mga congressmen at saka senators ay until June. Okay, hindi yung February recess. Okay, until June. So in other words, kahit na on recess sila, pwede silang matawag for this impeachment trial of the Vice President. So, yan ang personal opinion lang natin, hindi naman tayo authority, hindi naman tayo lawyer. But then, sinusubaybayan natin yung nangyayari. Dahil nga, ako naniniwala na bilang isang Pilipino, dapat concerned tayo sa mga nangyayari sa ating bayan. Magbigay din tayo ng mga opinion sa mga nangyayari. So, yan. Muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino. Ang gusto lang natin talaga, umunlad ang Pilipinas, maging maganda ang buhay ng mga Pilipino, at maging masaya sila, Okay?
Maraming salamat.